Guys, halos sabot kamay na ng Barangay Ginebra ang twice to beat bonus. Wala silang dapat gawin kundi ipanalo ang kanilang laro laban sa NLEX. Kulang-kulang ang players ng Road Warriors, ngunit hindi dapat magkampante ang mga mag-aala. Dapat alalahanin ng Gen Kings, mahirap kalaban ng isang team na gusto ring isalba ang buhay. Alalahanin na galing sa isang malaking panalo ang mga bataan ni Coach Frankie Lim kahit kulang-kulang ang kanilang mga players. Isa pa, maraming Ginebra haters ang nagwi-wish na sana'y matalo ang Barangay Ginebra. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Mga ka-Republic, maluwang na nabuksan ang pinto para sa Barangay Ginebra upang makakuha ng twice to beat bonus. Dahil ito sa panalo ng Phoenix kontra sa Meralco. Sa panalo ng Fuel Masters, naibulsa naman nila ang pangalawa sa apat na twice to beat advantage na insentibo sa magiging top 4. Dalawa na lang ang natitira, ngunit 3 team pa ang nag-aagawan. At dito nga nakatanaw ng pag-asa ang Barangay Ginebra. Unang hakbang para sa mga mag-aalak ay ipanalo ang kanilang laro laban sa NLEX sa isang out-of-town game na gaganapin sa Legazpi City, Albay. Tiyak na dudumugin ito ng mga Bicolano upang saksihan ang isang napaka-importanting laban para sa Gen Kings. Kahit pa paulit-ulit na sinasabi ni NLEX coach Frankie Lim na haharap sila sa Ginebra na kulang-kulang sa players, hindi ito dapat maging rason para magkampante ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Seryoso ang NLEX na makasalta sa playoffs, katunayan kumuha pa sila ng bagong import bilang kapalit ni Stokely Chapley Jr. Umiskor ng 22 points si Williams Baldwin sa kanyang debut game bilang import ng NLEX. At tiyak mag-i-improve pa ito sa kanyang pangalawang laro at ito'y laban nga sa Barangay Ginebra. Dapat ding alalahanin ng Ginebra na sa NLEX na si Robert Bolick. 15 points ang naging contribution nito sa panalo ng NLEX laban sa Converge, ngunit mas nakakabilib ang 11 assist na naibigay nito sa mga kakampi. 11 dimes is equal to at least 22 points. At nag-step up din sa larong iyon ang rookie si Enoch Valdez na nag-contribute ng 19 points na may kasamang 9 boards. Nariyan pa sa Sean Anthony. Very capable pa rin ang NLEX squad na ma-upset ang Ginebra kahit injured sina Brandon Ganuelas-Roser, Dave Marcelo at Matt Nieto. Napakahirap daw maglaro kung maraming injured sa mga players mo, sinasabi ni Coach Frankie Lim. Ang ganitong pahayag ng NLEX head coach ay posibleng lumikha ng negatibong reaksyon sa isip ng mga Ginebra players. Baka masyado silang maging kampante o relax dahil alam nilang kulang sa players ang kanilang kalaban. Baka magpetex-petex sila sa mga unang quarters na magbibigay naman ng momentum sa tropa ni Coach Frankie Lim. Kilala kasi ang Ginebra na naiiwan muna sa umpisa saka naghahabol, ngunit kinakapos din kung minsan napagod na sa paghahabol at wala na ring oras. Ang ganitong senaryo ang dapat iwasan ng Barangay Ginebra. But knowing Coach Tim Cone, tiyak na naisaksak na niya sa utak ng kanyang mga players kung gaano kaimportante ang kanilang laro bukas. Kailangan lang nilang talunin ng NLEX upang masungkit ang twice to beat bonus. Mamaya may laro ang Meralco kontra sa Terra Firma. Inaasahan na madaling maididispatcha ng Bolts ang jeep, pero kahit manalo ang mga bataan ni Coach Luigi Trillo sa larong ito at maiangat sa 8 wins 3 losses ang kanilang record, ay mawawalan ito ng saysay kung mananalo rin ang Ginebra bukas kontra naman sa NLEX. Magiging 8 wins 3 losses din ang record ng Gen Kings, pero mangingibabaw sila sa Bolts sa bisa ng winner over the other rule. Siguradong maraming haters dyan na nagwiwis na matalo sana ang Barangay Ginebra. Karamihan sa mga buzzers ay nagsisitago pag gumaganda ang laro ng Gen Kings, nananahimik kapag nangungulilat ang paborito nilang team. Pero may paisa-isa pa ring sumusulpot at inilalantad ang pagkaampalaya. Nag-iimbento ng mga katang isip na sila-sila lang din naman ang naniniwala. Binabayaran daw ni Al Francis Chua ang mga referee
na para bang ganun kababa ang level ng mga referee. 5 versus 8 daw, kung ano-ano pa. Ang maipapayo ko sa mga buzzers, sa huli ang titingnan ay ang performance ng mga team na ating paborito, hindi sa kung gaano ka kahusay mambas. Pwedeng mapikon sa kantsawan ngunit huwag tayong maging bastos sa social media. Ang ating pananalita ay salamin ng ating pagkatao. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Michelle Abinido, Arlene, Carlos Kayanan, Bira Blonde, Francis Barbosa, Glenn Goboy, Ninyo Sibal, Alvin Katakutan, George Batong, Andres Ladipcatier at si Ed Erlinda Alconera. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.